So matibay talaga yan siya. Yan o. Sa bangka binubuo na bago dito sa aming area. At saka malaki din pala ilalagay na makina dito mga kaigops. Dati ang buhangin dito ay hanggang dito. Yan, lubog ito. Ayan, hanggang dito. So yun, may paalis yata na isang bangka. So yun, good morning mga kaigops. Panibagong araw, panibagong umaga. At syempre, welcome to my YouTube channel, Kaigops TV. Ay! Time check muna tayo mga guys. 7:50. Ah! So yun, update ko lang kayo sa lagay ng aming karagatan dito sa aming area, bayan ng Baler. So yun, kung mapapansin niyo mga guys, oh, nandito tayo sa tapat ng aming bahay sa may parting tabing dagat. Ayan, mga dalaruan na yan, oh, bakawan. So kahapon nagbabaan ng mga bangka. Ayun, oh, doon sa tapat ng bangka rin natin na dalawa. So hindi naman tayo nakapagbaba dahil nga sa tiningnan natin yung forecast ay pabago-bago. Tapos ay 2 araw lang. So ang travel pa natin alanganin. Kasi yung target natin buya sana ay yung buya ko, yung 2010 na Juhan. Ay tatakbo tayo ng kalahating araw doon. Tapos 21 ang tanghali. Kuha naman na, malakas na naman ang dagat. So hindi na muna tayo gumayak at magpapalipas na lang tayo para makapag-repair tayo doon sa mga dapat repairin. At hindi pa natin tapos pinturahan dahil nga sa tuloy-tuloy din ang ulan dito sa aming area. So mamaya guys ay pupunta tayo doon ayo sa tapat. At i-update ko pati kayo dito sa bangka na yung ginagawa na bagong pangkwan, pang-fishing, yung service ng Pangulong. So i-update ko kayo dahil nailagay na yung roda. Kung napapansin nyo naman nakaraan ay nung na-vlog natin yung na skeleton pa lang siya, yung mga ligason. At tapos yung katatamang ng bagyong uwan dahil nga siya inabot ng alon. So mamaya guys ay update ko kayo. So ito na yun mga kaigops. So nailapat na yung kwan, nailapat na yung roda. Ayan o, yan. Yan yung roda kung tawagin. Sa amin naman doon sa Romblon kung tawagin ay tumpang pamayong. Sa parting Quezon naman ay roda. So yan o, yan. Ito yung kanyang babahan. So dinugsong-dugsong lang ito guys. Ito, dinugsong na lang. Gawa ng, kung napapansin nyo doon sa ating vlog, ay dito siya tinapon ng alon. Pag ganyan, pabalagbag. So, madiskarte lang talaga yung panday dahil ito, dinugsong na lang. Oh. Yan, pwede lang naman talaga yan. Kapit na kapit. So, malaking bangka ito. Ngayon lang naman guys, nakapagpagawa ng malaking bangka dito sa lugar namin na ganito kalaki. Gawa nga ng dito sa amin ay mahirap ang taasan. Ayan o, naikabit na rin yung roda niya o. Ayan, tumpang pangunahan. Ayan. Ito. Pero sa akin guys talaga, ulit-ulit ko sinasabi na dapat talaga ito may pasanti. Stainless para matibay. Kung sa akin ito, ganito sana gagawin ko. Pero okay na yan. Hindi naman pang support lang. So, yan o, lawak. Kasi may kwan yan mga kaigops, may hubog ang kwan, ang ligason niya. So tapos ito buo na rin yung pinaka dormenti pa lang ito mga kaigops. Isa,
dalawa, tatlo. Yan, dormente pa lang yan. So tapos ang kasunod dito ay dito na siya, oh. Yan, babahan na, papunta doon sa parting taas. So tapos doon nga pala sa mga viewers ko at ating nakausap yung panday nito, ay kuan ito mga guys, 30 plus na plywood ang gamit dito. Tapos Dimidja na Santa Clara ang gagamitin na kuan dito, plywood. So kasi dito nung mga nakaraang taon ay may ginawa din pero hindi ganito kalaki. Pang 4DR5 din siya. So isang plywood lang ang parka. So umabot ng 29 plywood. So ito estimated pa lang 30 pataas. Gaano kalaki yun. Doon pa lang guys sa plywood para may idea kayo. Ang plywood dito sa amin ay yung Dimidja ay nagkakahalaga na ng 2,000. So sa plywood pa lang ito kakain na ng 60,000. Plywood pa lang, ha. Ganito kalaking bangka. Tapos yung pilot house pa. So siguro estimate natin to, baka sa estimated ko pa lang ito. Dahil nga sa hindi pa naman natin na kuwan talaga yung panday kung magkano abutin lahat ng ganitong bangka. Baka worth o abutin ito na 1 milyon o kalahating milyon. Ay kuwan, mga kulang 1 milyon. Sa ganito kalaking bangka. Baka pasok sa kuwan ito. Hindi bababa ito sa estimated ko lang sa 800,000 pataas. Kasi ang dami pang kakabit dito. At saka ang kuwan nga pala guys, ang labor nga pala nito at ating nakausap na rin yung panday dito ay 250k 250,000 ang labor ng bangkang ito. Ayan, oh. Yan. So ito naman ay plywood pa lang at saka labor. Nagkakahalaga na ng mahigit 300,000. Imagine, ha. Wala pa yung pako, wala epoxy. Siguro ang epoxy nito pinakamababa nito. Sa tingin ko lang abuti ito mga 20 galon o pataas. Kasi yung sa akin ay umabot ng 14 yung boyjuhan. Ito. Ayan, oh. So i-update ko kayo mga guys pagka ito ay paparkahan na, pag nilagyan na ng plywood, kasi skeleton pa lang siya. Yan. So ang gamit dyan na kahoy ay halo-halo na yan. Yung bowl niya, ang kahoy niyan ay mala-adwas na pula. Tapos may butibog. Tapos pangili. Yan. Yan yung gamit ng mga kahoy dito, mga kaigops. So matibay talaga yan siya. Yan, oh. Laking bangka mga kaigops. Yeah. 250,000k ang labor. Tapos ang plywood, i-update ko rin kayo kung ilan talaga ang makakain na plywood dito pag ito yung naparkahan mga guys. So sa ngayon, yan lang muna ang ating update sa bangkang binubuo na bago dito sa aming area. At saka malaki din palang ilalagay na makina dito mga kaigops. Yan. So abang-abang na lang at tayo pupunta muna doon sa ating bangka. Maglalakad-lakad tayo. So ito naman, bago yung bangka yan, oh. Binubuo rin. Kasto pa lang. Nangingitim ang parte silangan guys, oh. Hindi rin sila nakalis, ano? Hindi rin nakalis. Dapat sana ito, mahina na eh. Ah, lakas na yan, oh.
So karamihan mga kaigops dito sa area dito sa pisto dito hindi nagbabaan ng bangka. At gawa nga ng kwan. Marami. Patay nga. Oh, ay ayos na pala. Boy, may pang-ulam na, limasag. Sureball na. Hindi rin nakalis yung mga nagkwan eh. Hello? Nagbago ang forecast. Isang gawin na lang pala. Oo, tapos ay bukas ng tanghali ay malakas na. Ay dapat ka sana ito, mahina. Kahapon po sana. Oo. Alanganin na yan. Maigilay, di ako naagla magbabak hapon. Oo. Yung guys, naglambat nga pala si Kwan, si Amulet Fishing, yan o. Yan yung lambat niya. Nakapang-ulam na siya, alimasag. Basta may Kwan ka lang talaga dito sa tabing playa, mayroon kang gamit na mga ganyan, ay makakaisda ka talaga. So kaso nga lang talaga, tiyaga lang. At kailangan ay magbabasa ka talaga. Shout out. Shout out. Yun guys, oh. Naglilimas din siya. Tingnan nyo naman mga kaigop. So abot talaga dito ang dagat, oh. Yan yung alon dyan. Bakas ni Bagyong Uwan. Ayan naman mga guys, yan yung Chopper Ranger. Yan yung kumpanya ng bangka na ginagawa doon. Isa lang may-ari. Kasi yan ay kinakargahan nila ng isda papuntang Infanta Quezon. Yan ang carrier ay maliit talaga dahil hindi lang yan magkalayo guys ng bangka natin na Budyuhan. So yun talaga malaki at may hubog pati. Ayan, oh. Bakas ni Bagyong Uwan. So tsaka ang laki na ibinaba ng mga kwan dito ng buhangin mga kaigops. Oh, yan, oh, loaded na rin si Chopper. So, tignan nyo guys, oh. Dati ang buhangin dito ay hanggang dito. Yan, lubog ito. Ayan, hanggang dito. So, laki ng ibinaba ng playa, oh. Tignan nyo. Yan. Kaya pagka nag low tide, high tide, pag nag high tide, abot talaga dito sa hulihan. So mabuti yung alang kahapon, hindi tayo nakapagbaba ng bangka. Magpapalubot tayo ng 1 linggo na naman. So hihintayin na lang talaga natin yung ganda ng panahon. So yan na guys, so yan, nakakahager na siya at gawa ka ng ating kinuha yan, chinakan. Tayo magbubumba naman. Laki pa rin ang bagsak ng alon. So tingnan nyo naman mga kaigop. So nakapagpintura na tayo. Yan, yung kulay yellow na waterline. So hindi nga natin talaga natapos dahil nga sa tuloy-tuloy ang ulan. So pagka medyo gumanda ang panahon, ito naman yung kulay itim. So tapos inabot na rin siya ng dalahay ng alon, no? Yan, unti-unti naman tumataas yung buhangin. So yun, may paalis yata na isang bangka, si Jazz. Yun, oh. Pati yung pangulong. Malaki guys ng bagsak. Ayan, oh, tingnan nyo naman, oh.
Sa forecast kasi ng Windfinder ay halos hindi nagbagong alon, 1.8 pinakamababa hanggang 1.9. Tapos talagang ang amihan ay dyan sa may part ng Northern Luzon ay malakas. Kaya siguro ay hindi nawawala ang gulong. Kaya halos kaunti lang din ang nagbabaan ng bangka. So sasampa muna tayo sa videohan at maglilimas tayo mga kaigops. Oh. Tayo maglilimas muna mga guys. Nasigurado malaki na marami ng tubig ito yan. Lakas na ulang kagabi mga kaigops. Yan ang bomba natin. Hindi na natin papaganahin yung water pump. Yun, paalis na rin yung Pangulong. Nandun na sa may kuwan. Nanakbo na. Mag-update na lang tayo mamaya. Awas si Chopper Ranger. Parang hindi yata angat at nag-aalanganin. Kaya pagka ganito talaga mga buwan mga guys dito sa area natin, sa area namin, talagang pahirapan dahil nga sa ang panahon ay ganyan. Gusto mo man lumaot, hindi pwede. Kasi malalagay tayo sa alanganin tsaka masisira lang ating gamit. Kaya mag-antabay talaga tayo pag ganda ng dagat. Kaya kailangan ay sipag talaga pagka ang dagat ay kalmada. Kahit mahirap ang kaya ng isda, kahit murang isda, kailangan nasa laot ka lang para namomonitor mo yung sitwasyon sa laot. At siyempre talaga makakahuli ka ng isda pagka nandun ka sa fishing ground kaysa nandito ka sa tabi. Kaya pag ganitong panahon talaga, basta bare months, matagal-tagal pang amihan ito mga guys. Mabuti pa ito ng hanggang February, Marso. Kaso yung mga buwan naman na yun ay makakasingit-singit na yun. Hindi katulad talaga ngayong buwan na talagang kuwan, maghihintay ng kalmado ng dagat. So okay na. Oops, yeah. Natin pilot house. Lilinisin na lang natin ito. Sabay pintura pagka uminit. Para medyo kondisyon na paglaot. So yun mga kaigops, hanggang dito na lang muna ang ating video, ang ating vlog sa araw na ito. At sana'y lagi kayo nasa mabuting kalagayan. At kung bago nga pala kayo dito at kung napadaan lang, please naman paki-like and share, paki-subscribe na rin para dumami tayo. At malaking bagay sa aming mga content creator. At syempre na-i-update ko na rin kayo doon sa bangka na binubuo dito sa lugar namin. So sa susunod, pag nalagyan na ng plywood, so magkakaroon tayo ng panibagong update doon sa bangkang ito. So see you next vlog mga kaigops. God bless po.